Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang ating pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, para sa ikasyam na tanong, mamamatay ba ang apoy sa impyerno sa kalaunan, Pastor? Tulad po mga minamahal na mga kapatid, nung akin pong nabanggit sa inyo po nung nakaraan po nating pag-aaral. So mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, kung inyo pong naalala ng ating pong part 1 na ating pong lesson po na ito, ay hindi po eternity na ang hellfire o yung dagat-dagat ng apoy po ay magdiningas. God would be a God of violence or God would be a God of not love if magpapatuloy pong lumalangoy sa dagat-dagat ng apoy po ang mga makasalanan or even Satan himself. But ang meaning po ng mga minamahal na mga kapatid ay they will be remembered no more. From eternity to eternity, hindi na po maaalala ang kasalanan or yung mga taong nasunog po sa pagkakasala. So, kung hellfire mga kapatid, ito po ay hindi po ito eternity. Okay po? But one thing is for sure, ang eternity po ay spend ng mga naligtas doon po sa langit na bayan na masaya mga kapatid. The Bible told us in Isaiah chapter 47 verse 14. Ito pong binabanggit mga kapatid. Isaiah 47 verse 14. Sila'y parang dayaming masusunog kahit ang sarili nila ay hindi maililigtas sa init ng apoy, sapagkat ito'y hindi karaniwang init na pampaalis ng ginaw. Alam niyo po, dito po sa Pilipinas and even worldwide, tayo po nakakaranas po ngayon ng heat wave. Talaga naman pong ang dami pong nagkaka-heat stroke po sa mga sandaling ito mga kapatid, or even ang mga paaralan ay nagsususpende po ng kanila pong klase gawa po ng mainit or talagang hindi po kanais-nais po yung klima po ngayon. How much more in heaven or so sa eternity mga kapatid, yung tinatawag after 1,000 years, yun pong hellfire na hinanda ng Panginoon again para sa mga for Satan and his angels, sa mga masama mga kapatid. It is not designed to humanity because Christ died for humanity. So magiging nonsense po or magiging useless ang kamatayan ng Panginoong Diyos kung talagang inihanda niya ang apoy para sa mga makasalanan. However, if you remember the first part of our study, na bakit po ang tao ay masusunog po sa pagkakasala, it's simply because they embrace sin and they keep on rejecting Christ, mga kapatid. And sabi po dito sa Revelation 21 verse 1 to 4, sabi po na ito po yung pangako mga kapatid. Ito po yung heaven renewed. Sabi po ng John the Revelator, I saw a new heaven and new earth, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. So mga minamahal na mga kapatid, at itong tandaan, hellfire will not keep on burning into eternity. It will end, mga kapatid. Tandaan po natin, it will really end. Of course, I told you in the part 1 na Satan will be the last to be consumed because he is the instigator of sin, mga kapatid, mga kaibigan. So yes, the Bible specifically teaches that the hellfire will go out, that there will not be left. Yung nga po yung tinatawag na ashes na lang po ang matitira. And even yun po yung sabi po sa Isaiah na aapakan po natin po mga paa. It simply means mga kapatid, sin will be remembered no more. Even those who are consumed by the fire, sila po hindi na po maalala, mga kapatid. So meron pong logic po dito, no? Sabi po dito, if God tortured his enemy in a fiery horror chamber throughout eternity, he would be more vicious and heartless God. Okay? Hindi po Diyos ang atin pong Diyos ng torture. Okay? Hindi po siya ganun po, mga kapatid. He is a God of love. Okay? And I told you in the part 1, hellfire is also God's design of love. Again, it is not his plan, purpose, but to end sin because he is a God of love. Kailangan pong matupad at mangyari po yung hellfire, mga kapatid. Salamat po, Pastor.
Sa ikasampung tanong, ano ang matitira kapag namatay ang apoy sa impyerno? Pastor? Yan po, napakaganda pong tanong mga kapatid. Ano po bang matitira? Okay? Kung niyo po napakinggan yung basa po natin po sa Revelation 21 verse 1 to 4, and God will wipe away every tears. Meron pong isang implication yon na sapagkat after 1,000 years, bubuhay ng Panginoon yung mga hindi naligtas or yung mga makasalanan. And those who are saved in the kingdom of heaven, mga kapatid, they are watching ang kanila pong mga mahal sa buhay na hindi naligtas. And for the last time, they cried, mga kapatid. But that wiping away of tears na gagawin po ng Panginoon, ibig sabihin po nun, the remembrance of those who are not saved will be no more, mga kapatid. Ang sabi nga po dito mga kapatid sa Malakyas, ito po, dinefine po ng atin pong propeta Malakyas sa Malakay chapter 4 verse 1 and verse 3. Ito pang binabanggit mga kapatid. Darating ang araw na gaya ng isang nagbabagang horno, tutupukin ang mga palalo at masasama gaya ng dayami, at walang matitira sa kanila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, magtagumpay kayo laban sa masama at sila'y tatapakan ninyo na parang alabok. Mga kapatid, yes, when the hellfire is done, after 1,000 years of vacation ng mga naligtas, again, ito po yung sequence po mga kapatid. There will be second coming. Okay? I hope you are following. There will be second coming. And then after that second coming po natin pong tagapagligtas na si Jesus, He will take His children home. Sila po yung magbabakasyon sa langit ng 1,000 years, mga kapatid. But those 1,000 years on the other side, ay meron pong nakulong po dito po sa ating pong planeta, which is Satan. And yun pong mga hindi naligtas or nabuhay, when the second coming comes, mga kapatid natin ng Panginoong Jesus, they will be resurrected. Okay? However, after na po ng 1,000 years, which is sila po'y bubuhayin upang sila po'y tumanggap po ng kanila pong kaparusahan. Kaya illogical po yung mga napapakinggan po ninyo. Even I myself, meron po nagsabi sa akin, Pastor, yun naman pala meron palang second resurrection. Okay lang kahit hindi ako masama sa first resurrection. Doon na lang ako sa second resurrection. Mga kapatid, the Bible told us the second resurrection belongs for those who are not saved. And when they are resurrected, mga minamahal na mga kapatid, after 1,000 years, sila rin po ay susunugin. At sabi po ng Bible, sila po ay magiging alabok na lang po, naapakan po ng mga naligtas. Now, I believe, according po sa mga ilang commentary, hindi po ito literal na alabok mga kapatid na apak-apakan natin na meron pang bahid ng kasalanan. No. Ang meaning po ng Malakyas chapter 4 verse 1 to 3 ay ibig sabihin po mga kapatid, their memories will be no more. Bakit po? Ang alabok po kasi mga kapatid, pag nahipan na po yan, wala na yan. Hindi nyo na po makikita yan mga kapatid kasi po sa isang ihip lang mawawala na po yan. Ibig sabihin, they will not stay longer. They will perish mga kapatid, even their memories. So, tandaan po natin mga kapatid, sabi po dito, notice the verse does not say the wicked will burn like asbestos or yung mga sabi po nga po ito, as many today believe, but rather like a stubble, which will be burnt up. Okay? Sunod yun po ang point mga kapatid. They will be gone away. Talagang ang kanila pong memories ay kasama po nila na mawawala mga kapatid. So, into eternity, wala na pong apoy na magliliyab mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ika-12 tanong, ang diablo ba ang namamahala sa impyerno? Pastor? Okay po mga kapatid, ang tanong po ay ang diablo daw po ba namamahala? Kasi maraming mga palabas po ngayon mga kapatid, okay, na parang ang diablo po yung nagtutorture doon sa mga makasalanan o mga dinaligtas. Stop thinking that way mga kapatid. Okay? Hindi po ito ang biblical perspective or principle ng hellfire. Bakit? Ito po ang sinasabi po sa Revelation 20 verse 10.
At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din ng halimaw at ng mga huwad na propeta. Pahirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Okay, take note the word mga kapatid, araw at gabi magpakailanman. Hindi po ito literal na into eternity, katulad po ng binanggit kanina, meron po itong sariling explanation mga kapatid na into eternity, hindi na po sila maalala. Okay? However, the point here in this text mga kapatid, hindi po ina-point ng Panginoong Diyos ang Satanas para i-torture or pahirapan ng pahirapan yun pong mga makasalanan. Because even himself will suffer his consequences na kanya pong pagrebelde against sa langit at against sa Panginoong Diyos. So, at tandaan po natin, absolutely not. The devil will be cast into the fire and it will turn him into ashes. So, mga kapatid, both wicked na mga tao, wicked angels, and even the supreme instigator of sin, which is Satan, siya po ay susunugin po sa dagat-dagatang apoy. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!